The 37th session of the Senate and the third regular session of the 19th Congress is hereby called to order. May I call on Senator Joseph Victor G. Ercito to lead the chamber. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mainit pa rin na pinag-uusapan ang impeachment trial na isinusulong ng taga-kamara laban kay VP Sara Duterte. Ito'y pagkatapos na wala pa ring aksyon dito ang Senado pagkatapos nilang ma-received ang impeachment papers. Kinuwestiyon ni Representative Nery Colmenares sa Senate President Cheese Escudero dahil sa walang aksyon nila sa Senado upang madaliin na at simulan na ang impeachment process. At huwag na antayin ang pag-resume ng Senate session sa darating na Hunyo. Subalit Senate President Cheese Escudero bumuelta dito at sinagot ang pambabatikos sa kanila na taga-Kongreso at ang sumusulong sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Aniya ay hindi nila pwedeng madaliin ang proseso dahil merong rules ang Senate na kanilang sinusunod na hindi maaring labagin. Subalit tila maraming netizens ang nakapansin na tila sadyang dinidelay ang impeachment ni VP Sara at maraming taga-Senado ang pabor na huwag na i-impeach ang Vice Presidente. Ang pinagtatalunan ngayon ay ang constitutional term na forthwith na ayon kay former Chief Justice Morales ay ang meaning nito sa Black Dictionary ay immediate or reasonable delay. Samantala, VP Sara Duterte ay may buwelta laban sa gustong magpa-impeach sa kanya. Nasa labas ng bansa pa rin ang Vice Presidente at tila walang pakialam sa ibang binabato sa kanya. Naghain na rin ng petisyon ang mga Mindanaoan lawyer na sa Korte Suprema upang ireklamo ang di umano'y defective at walang basihan na laman ng articles of impeachment ng Kamara laban kay VP Sara Duterte. Si Nery bilang ano? Bayan muna. Ah, Position paper ng bayan muna, sir. well, tatanggapin namin yon. I-refer ko yun sa Committee on Rules at sa legal team ng Senado para gumawa ng karampatang sagot at matimbang yung kanyang mungkahi. Pero may balik na tanong ako kay Congressman Nery. Ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po, from Ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Ginagamit yung salitang immediately, ha? Sila ngayon para madaliin kami, samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali. Kaugnay sa kanilang reklamo mismo. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene yung court nang walang sesyon ng Senado. Sir, Pero i-refer namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera yung kanilang mga sweldo. Justice Carpio Morales. According to Black Dictionary, forthwith means immediately, at once, but it also considers reasonable delay. Some of the senators, current senators, are running for re-election. To me, these constitute circumstances that can abate the use of the word forthwith. Thank you. Last na lang, sir. Kasama doon sa kanilang position paper, yung gamitin nyo na lang daw yung na-approve at na-publish na impeachment rules ng 19th Congress. Pwede naman talaga namin gamitin yon at isa yon sa pinag-aaralan namin. Dahil pag may binago kami sa rules na makakaapekto sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, baka magreklamo na naman siya na, uy, binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako, gamitin laban sa akin. So isa yun sa konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President Duterte. So i-considera po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man o new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ang Kongreso bago kami makapag-convene ng impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure ba sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pala ng pagkakasampa ng impeachment. Sino mang pabor sa impeachment o tutol sa impeachment, hindi matimbang ang opinion para sa akin.
Dahil patas, parehas at pantay namin tatratuhin itong impeachment at kasong ito nang walang pinapaboran, walang tinititigan, walang tinitingnan lamang. Next from PTV4, then Marlon. Parang boljak yung mga mic nyo. Clau, yung mic. Hello, good morning, sir. Yes. Sabi rin po ni Congressman Colmenares, under the Senate rules, pwede na raw po kayong gumawa ng preliminary action like sending a copy of the impeachment complaint to VP Sara Duterte and giving her 10 days to reply. Personally, I tend to agree with Congressman Nery Colmenares. However, prudence is the better part of valor. Hindi siya klarong nakalagay sa rules at isa yan sa pinag-aaralan naming iklaro sa rules. Nando naman na yan, hindi yan karagdagang kapangyarihan, ikaklaro lang. Para yan ang magawa namin sa recess dahil 2 linggo lamang ang sesyon ng Senado pag-resume namin sa June 2 at saka dahil may mga senador na mag-expire ang term sa June 30. Sir, once the impeachment trial proceeds, as Senate President, sir, do you have an instruction to your fellow senators na mag-refrain muna on commenting on the impeachment issue since magsaserve sila as senator judges? Mula nung na-file yung impeachment, nanawagan na ako at nagbigay na ako ng hudyat sa mga miyembro ng Senado. Isabay na natin yung mga tumatakbo sa Senado ngayon. Mananalo man o hindi, may panalo man o wala, pasok man sa survey o hindi. Dahil hindi naman natin alam ang kapalaran kaugnay sa resulta ng halalan. Na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara para kami magsalita na kami mag-a-acquit o kami magko-convict. Fairness dictates, nothing less. Next, SP, good morning. Good morning. Nung birthday po ng wife nyo, nagpadala ng love letter sa inyo si Sen Coco regarding dito pa rin sa impeachment. Insisting na yung forthwith, dapat, ibig sabihin yan, immediately mag-convene na yung Senate impeachment court. Nasagot nyo na po ba yung... Hindi sinasabing immediately mag-convene. Wala sa konstitusyon yun. Ang nakalagay, shall proceed with trial forthwith. Pero kay Senator Coco mismo nanggaling, di ba? Nung in-interview niyo siya pag-file ng impeachment, hindi na aabot dahil magsasagutan pa din eh. Magpa-file pa ng answer si VP Sara, magpa-file ng reply ang kabila, ang prosecutors, maaari mag-file ng rejoinder si VP Sara, maaari mag-file ng sir rejoinder ang prosecutor, maaari mag-file ng anumang ad cautela pleading ang magkabilang panig bago kami makapag-set ng pre-trial. Sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa amin, pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, plus 30. Ubus na rin eh. Bago magsimula ang trial. Ulitin ko, kaya tinawag na pre-trial, hindi pa trial yon. Eh di pag trial yun, sinabi na lang sana trial, hindi pre. Di ba? Pre-trial pa lang yun. So hindi naman talaga kakayanin na mag-trial agad-agad tulad ng ginamit niya sa kanyang sulat, di ba? But nevertheless, I respect Senator Pimentel as a lawyer and I know he's a bar top-notcher, so we will nevertheless refer this matter to the Senate Rules Committee and to the legal team that the Senate is slowly but surely building up in connection with this case para naman matimbang at makonsidera yung kanyang suggestion. Kasi para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that word, forthwith, in the Constitution? Forthwith, within the bounds of law. Illegal na mag-convene ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Pangatlo, bakit iba ang pagtrato ko sa kaso ni VP Sara sa pagtrato ng Senado noon sa mga naunang impeachment? Na nung may recess ang Senado, nag-recess ang Senado. Hindi nag-convene ng recess. Tinuloy nung nakapag-convene na ng may sesyon, tinuloy sa recess, pero hindi nagsimula, inintay matapos ang recess. Baka mamaya may reklamo na naman na manggaling sa kampo niya
na ika nga minamadali ito. Kung papakinggan ko yung mga gustong ma-impeach si VP Sara at gagawin ko yan, magrereklamo naman yung kabila na minamadali talaga ito. Unawain ninyo at uulitin ko. Baliwala sa akin at hindi bali sa akin ang anumang opinyon o suwestyon o pagtulak ng mga partisano, pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Gagawin namin kung anong tingin naming tama at dapat na ayon sa batas at sa konstitusyon nang hindi nagpapa-apekto sa kanila. Sir, will you ask the President to have a special session of Congress? No. I said that already because under the Constitution, I can only ask for that with after consultation with the majority and minority floor leaders and with the consent of the Speaker of the House for urgent legislation. You yourselves already know that impeachment is totally different from legislation or the passing of laws. Thank you, SP. Ma'am Camille, then Ma'am Nympha. Just to add, Hello? the Constitution said, a special session can be convened in case of vacancy in the position of President or Vice President, which includes the possibility of impeachment. But still, the framers did not say that the Senate President can can ask for a special session for the purpose of conducting an impeachment trial. That was clearly excluded by the framers of the Constitution, knowing fully well that that situation is possible. So you have to understand, when I'm strictly following the Constitution, it's only for urgent legislation that I can request for a special session. Ma'am Camille. SP, do you foresee a legal challenge if the Senate does not take any action before? Yes, posible po. Pero ayoko maghamon at ayoko i-assume. Kung mangyayari man yan, tatayo muli ang Solzen bilang abogado ng Senado. Pero may tanong ako. Doon sa mga nagsasabing hindi tatawid ito, anong gusto nilang gawin namin? Pagdating ng June 30, parang grade 3, grade 1, finish or not finish, pass your paper. Tapos man o hindi ang prosecution, tapos man o hindi ang depensa, gusto niyo magbotohan na kami? Tapos man o hindi ang depensa at prosecution, gusto niyo ba i-dismiss na namin to dahil wala na, June 30 na eh. The law, as a principle, frowns upon not completing what has been started. Sa simpleng pananalita, kasabihan ika nga ng matatanda, kung ano ang sinimulan dapat tapusin. Prinsipyo yan sa ilalim ng ating batas na umiiral. Wala mang eksaktong probisyon. Pero kung hindi pa rin kumbinsido at nag-iisip pa rin yung iba kung tatawid nga ba ito o hindi, pues sana noon pa nagreklamo sila kaugnay ng mga SET, Senate Electoral Tribunal cases. Yung SET cases na pinoprotesta ang isang senador na nanalo para sa termino ng 6 na taon. Ilang beses nang lumampas yan ng Kongreso. Tumawid ng Kongreso yung mga kasong yan. Nagpalit yung mga miyembro ng SET ng iba't ibang senador. Nagpalit yung miyembro ng SET ng iba't ibang justice ng Supreme Court. May nagreklamo bang hindi tumawid? May nag-question bang hindi tumawid? May nagsabi bang bawal yon? Wala naman. Ngayon, inuunawa ko na siyempre, highly politically charged to, may magko-question palagi. At hayaan natin ang Korte Suprema magpasa at mag-decide. Pero sa parte ng Senado, klaro sa aming isipan na may basehan at batayan ang aming paniniwala at prinsipyo na ito'y tatawid sa Kongreso. Dahil wala dapat sinisimulang paglilitis ang Senado, kaugnay ng impeachment o ano paman na hindi dapat tinatapos. Another question, Senator. Yes, ma'am. Yung meron pong suggestion si Supreme Court Retired Justice Carpio na if you're going to start it as early as now, pwede daw pong gumawa kayo ng mga polisiya and then yung 10-day na notice para kay VP Sara para po, kumbaga, makita lang po ng taong bayan na gumagalaw within the frame, within the time frame. What is your thoughts on this? Kinokonsidera namin yung kanyang suwestyon, pero ulitin ko, ano ba ang posisyon niya? Ba't niya minamadali ito? Isa ba siya dun sa pumapabor sa impeachment laban kay VP Sara? Hindi ba ang sagot ay oo? So, bagaman gano'n ang posisyon niya, iko-considera pa rin namin yung kanyang suwestyon. Dahil isa naman talaga yan sa tinitingnan namin na ililiwanag sa rules. Hindi babaguhin sa rules, ililiwanag sa aming rules. Dahil ayaw na nga naming baguhin
na baka magamit pa laban sa amin na sabihing binabago lamang yan, specifically para sa kaso lamang ni VP Sara. Sir, I have 3 questions. Meron pa? Sir, yung una, ano yung tingin nyo dun sa mga final sa Supreme Court? Whether petition for mandamus or yung para pigilan kayo na mag-impeachment trial, pwede ba talagang utusan kayo na mag-conduct ng trial or huwag mag-conduct ng trial? Ayokong pangunahan ng Korte Suprema. Hayaan nating baliktanawan na lamang ang kasaysayan. Minsan nag-utos ang Supreme Court, TRO, na wag nang ituloy ang impeachment laban kay Chief Justice Davide sa parte ng Kamara. Hindi yun sinunod ng Kamara. Nagbotohan pa rin pero hindi nakakuha ng 1/3. Number 2, nagdesisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Chief Justice Corona naman na hindi pinapayagang buksan yung foreign currency deposit account. Nagbotohan ng Senado na sundin yung kautusan ng Korte Suprema. So, magkaibang sitwasyon, magkaibang panahon sa ating kasaysayan, magkaiba ang ginawa ng Kongreso at ng Senado kaugnay sa kautusan ng Korte Suprema. So sa parte ng Senado ngayon, that will be decided upon by the Senate, depending on when the order or an order will be issued by the Supreme Court. So, until lumabas yung Supreme Court ruling, that's the time that you'll meet and decide kung anong gagawin, kung susundin o hindi ang Supreme Court ruling? Para sa akin, susundin dapat yon unless merong miyembro na mag-question at pagbotohan yon. Again, the decision of the presiding officer is not final. It's the decision of the impeachment court as a body that will be final, whether I agree with it or not. Okay. But if you ask me, we should follow the Supreme Court decisions on this matter as a general rule. Okay. And kasi, bakit ganun, sir? Ibig sabihin, depende din kasi sa mga nakaupong justices. Depende at kung sa pananaw namin ay tama ba yun o baliwala naman din. Kamukha na rin na impeachment complaint sa Kamara. Nagbotohan pa rin, pero hindi naman naka 1/3, so yung resulta pareho lang din. Ayan. And then, sir, kailan ninyo padadalhan ng articles of impeachment si Vice President Sara for her to reply? Ano ba yung procedure? Do you still have to approve the amended impeachment? Ulitin ko, kung ako tatanungin mo, sa tingin ko pwede na. Sang-ayon naman ako sa posisyon ng ilang mga abogado kaugnay sa bagay na yan. Again, gusto ko lang maging maingat. Dahil may provision sa aming rules that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment. Hindi lang kinlaro kasi kung anong saklaw ng kapangyarihang ito. Yun yung gusto lang namin i-expound sa rules na kasama na ito doon. Kasi baka simula pa lang, ayokong bigyan ng rason ang nasasakdal si VP Sara na umakyat na naman sa Korte Suprema at magkaroon na naman ng pagkakataong makialam o pakialaman kami ng Korte Suprema sa para sa akin isang klarong political process. So, magiging maingat kami sa bagay na ito. Hindi kami magiging padalos-dalos. So, ibig sabihin, SP, padadala nyo lang siya ng articles of impeachment for her to reply pagka-approve ninyo ng rules. At saka pag na-convene na yung court. Para menos, kasi ang mangyayari niyan, kada galaw, kada sasabihin, kada gagawin, baka umakyat sa Korte Suprema yan Babawasan na namin yon. Titiyakin namin na magiging patas kami. Justice Carpio Morales. According to Black Dictionary, forthwith means immediately, at once, but it also considers reasonable delay. Some of the senators, current senators, are running for re-election. To me, these constitute circumstances that can abate the use of the word forthwith. Thank you. Thank you, Justice. Prof. Gwen, Prof. Claire. Thank you, Justice. My understanding of the word forthwith used in the Constitution is
not just immediately, but also a sense, as Justice Carpio Morales pointed out, reasonableness, that it means avoidance, undue delay. So that if the action of the Senate is not animated or motivated by imposing undue delay in commencing the proceedings, I think they would well be in compliance with the constitutional mandate to proceed with the impeachment trial forthwith. Thank you. Prof. Te. As litigators would know, often when you go before a court and ask for time, the court will usually ask you if you're trying to delay the proceedings. So the question of forthwith, I think, also goes into motivation or intent, or things that you can foresee or cannot foresee. So I would agree with Justice Carpio Morales that while it would mean by ordinary meaning, immediately, but it also takes into account circumstances. It also takes into account reason, and it takes into account things that the Senate cannot control, like the recess. The objective circumstances being that the transmittal was made on the last day of the session, and they had gone into recess before they had referred it to the impeachment court. Therefore, that may constitute, even though there is a span of time that intervenes, that may constitute reasonable delay, as it were, and would not frustrate the meaning of the word forthwith. Commissioner Sarmiento, I'd like to ask if you have a response to these views. I see the wisdom of the responses of Senator Frank, Justice Carpio, and my co-panelists. But I mentioned in my presentation, this is a very novel addition in our history as a people, not even found in previous constitutions and many constitutions of the world. Very unique provision in the Constitution. Traditionally, yes, on recess cannot be, unless the President calls for a special session. But this is a novel addition in the Constitution. And in the light of the intention of the framers of the Constitution, na walang patumpik-tumpik, umpisan kaagad. Because it's a time-compelling, significant activity in our country. Accountability, checking abuse of powers, etc., etc. Then, to me, I would say that regardless of the recess, time impeachment trial should begin in the light of this constitutional provision. Yeah, I cannot accept the proposition that simply because the senators will be campaigning such an important and critical constitutional duty to constitute itself as an impeachment court and try the impeachment complaint can be deferred. Firstly, the Constitution says shall be tried forthwith. And we give ordinary meaning to ordinary words. Forthwith means immediately. And it is my respectful submission that the campaign period is not a valid reason to postpone. And in fact, there should be no circumstance to justify a deferment because the Constitution mandates the performance of a constitutional duty forthwith. The only reason why we need a special session is the formal referral of the impeachment complaint to the impeachment court. Thank you, Senator. Yes. Mr. Tamase, may I make a follow-up? We have in constitutional law the doctrine of constitutional supremacy. All laws, all regulations, all contracts have to yield to the supremacy of the Constitution. I think all lawyers would know that